Magandang umaga po sa kanilang lahat. Maayong buntag. Yun lang po alam ko Bisaya. So, I will talk in English and Tagalog. Kumbang. It is a privilege to be here in your beautiful, spirit-filled place. Simala. Hearing all about this for quite a while. And it's my long-time dream to be here. So ngayon na po ang panahon. And I'm very grateful to God to be with you and celebrate the Eucharist and share the very gift of healing. Ito pong gift ng healing na ito ay kinukonsider ko rin na regalo ng mahal na Birhen sa akin. There was a time in my life where I was questioning, tinatanong ko kung saan ba nanggaling itong bukasyon ko ng pagpapari. Because God called me a little bit late. Nung tinawag po ako ng Diyos na maging pari, I was already 35 years old. Ako naging ordained. I used to be an engineer. And I remember my mom, yung nanay ko, pinalalabas niya ako sa seminaryo. Sabi ng nanay ko, huwag ka nang magpare, ikaw ang panganay, wala kang inaasahan. Kung hindi ikaw, pag-aralin mo lahat ng mga kapatid mo. Sabi ko, so what actually did? I left sa seminary, I worked as a chemical engineer. Tapos, pinag-aaral ko ang kapatid ko, lahat sila. Tapos yung bunso kong kapatid, naiiwan lang ako ng pera ko. Sa pera nito, sapat na para makapagpaaral ng nursing. Sabi ko kay ma'am, nanay ko, huwag kayong mag-alala, God will provide. Sama na itong pera. Nakakadalaw nung palang kapatid ko sa nursing, naubos na ang pera. Pinalalabas na naman ako ng nanay ko sa seminaryo. Sabi mo, God will provide ito. Wala na tayo pera at titigil na naman sa pagtatrabaho, sa pag-aaral ng kapatid mo. But this time, I fought for it. Ipinaglaban ko ang bukasyon ko. Sabi ng nanay ko, tinatanong ako ng mga tao kung bakit nagkaroon ng pare sa ating pamilya. Wala sisimba. Wala naman nagdadasal. Nung po ako'y lumalaki, pag-fiesta lamang kami nagsisimba. And then, naaalaala niya nung siya'y nagbubuntis sa akin. Nung nalaman ko ng nanay ko, siya'y nagdadala ng tao dahil sa bata pa siya, 18 years old. Ang sabi niya sa akin ay ito, ibinigay na kita sa mahal na Birhen. Ngayon ko lang nalaman, naalaala ang aking sinabi sa mahal na Birhen, iyon na ang anak mo. Yun po ang umpisa. Kaya pala, ako ay tinawag sa pagpapari. At napamahal po ako sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria. Naniniwala po ako na itong gift of healing regalo ng Diyos. At sinasabi na ang mahal na Birhen ang aking magiging guide. Kaya po ang pagparito ko sa simala ay isang malaking karangalan para sa akin at mahibahagi ito para sa akin. Sinasabi sa Gospel today, if you continue my teaching, you will be my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. Malalayain daw tayo at tayo ay makikita natin ang katotohanan. Marami po sa atin ang nasa kaliliman. Marami sa atin ang naguguluhan. Marami po sa atin ang nanghihina ang loob, lalong-lalo na ang mga may sakit. Gusto ng Panginoon na nandito tayo upang mahalaman ang totoo. What is in the mind of our God? Bakit ka na-paralyze? Karamihan po sa mga may sakit, ang tingin sa kanilang sarili, pabigat lamang.
na may sakit. Hindi alam kung sino ang sisisihin. Maraming tanong. Bakit ka nagkasakit? Bakit ako pa? Hirap na ang buhay, mai-stroke pa. Magkakaroon ka ng bata, may cerebral palsy, may polio. Hindi natin mabigyan ng kasagutan. Kaya nga po sa pagpunta ninyo dito, ang pinakamahalagang matatanggap natin ay ang kaliwanagan. We need to be enlightened. And we can be enlightened in praying and in listening. Sa pakikinig at sa pananalangin, tayo magkakaroon ng kaliwanagan at magkakaroon ng kasagutan ng ating mga tanong. Yun ang sinasabi na, you will know the truth and the truth will set you free. Marami pumupunta dito problemado. Hindi kayo pipila ng mahaba. Kung wala kayong hihilingin sa Diyos, alam na yan. Alam ng Diyos na maraming pupunta dito, maraming mabibigat ang nararamdaman, maraming galit sa dibdib, maraming hinanakit, maraming tampo. Marami po dito kaaway ang asawa. Marami dito hindi nakikipag-iinigan sa mga kapatid. Maraming paghihiganti sa dibdib. Marami po dito mababa ang pagtingin sa sarili. Marami po dito nalilito, hindi alam ang direksyon. And God, in His wisdom, dahil sa kanyang karunungan, binigyan po tayo ng tinatawag na pagkakataon tulad ng pakikinig ng misa. At sa pakikinig ng misa, ito po ang pinakakompleto at pinakamataas na antas na pananalangin at pagtitipon. Dito tayo makakatanggap ng tinatawag na kagalingan. Sa Biblia, mayroong incident doon yung centurion at ito ang kanyang sinabi. Sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. It's not the touch, but it is the word. At kung salita ito mga kapatid, ang kailangan natin makita, kung kayo pumunta rito, alam ko po kayo pumipila, humahawak sa birhen. Yes, it is fundamental need to be touched and touched. Intrinsic into every human being because we are tangible human being. Wala pong kasama doon. Kahit nga po ako, pare, akala nga nila, Father, patas, ipipuhin mo naman ako, magaling na ako. Yes, it is your faith. But what you can bring with you is the message. What you can bring with you is the enlightenment that you got from the Lord. Magsasalita at magsasalita ang Diyos. At ito ang kanyang sasabihin. Kailangan natin tanggalin. We need to remove the bitterness into our hearts. We need to forgive. And we need to love everybody. Hindi mo pa kayo nagtataka kung bakit ang bansa natin Pilipinas. Marami na nagsisimba. Marami tayo Katoliko, pero napakaraming kahihirap, napakaraming galit, napakaraming patayan, napakaraming korupsyon, napakaraming mahihirap, napakaraming nagugutom. Parang hirap na hirap tayong ipamumay ang tinatawag natin kautusan ng Diyos at hindi tayo nagiging isang mabuting Kristiyano. Noong ako po ay bata, siguro po isa sa dahilan kung bakit hindi po ako nagsisimba. Dahil doon po sa simbahan na yung pong mga mana, yung lagi nasa simbahan, ay napakatatapang at saksakan ng chismosa. Sila po ay nakareserve ng upuan. Ang tawag ko po sa kanila ay hindi manang. Kung hindi manananggal. Ako po ay nag-isip-isip. Sabi ko, bakit nalito ito mga tao sa simbahan?
Sila pa naman ang nasa simbahan, pero hindi sila ang nagpapakita ng mabubuting halimbawa. Ngayon po ako'y pari na, nalaman ko, ang napag-isip-isip, na hindi lahat na nagsisipa ay mabubuting tao. Hindi nyo ba napapansin? Bakit hindi nagbabago ang tao kahit sila'y nagsisipa? Bakit hindi nagbabago ang tao kahit sila'y nasa loob ng simbahan? Dahil po mga kapatid, hindi narinig ang instruction ng Diyos. Kaya nga po ang sa amin ngayon, if you follow my commandments, you will truly be my disciples. You will know the truth and the truth will set you free. We will be free from the slavery of sin. Tayo po ay biktima ng tinatawag na cruelty of humanity. Ang tao mapanghusga. Ang tao maraming galit sa dibdib. Kahit po tayo ngayon dito, ito po ang gustong ipaalam sa atin ng Diyos. Tayo gustong magpagaling. Yung mga may goiter, yung mga may diabetes, yung mga may cancer. Isipin nyo, baka kayo ay kaya kayo nagkaroon ng sakit dahil gusto ng Diyos kayo'y magbago. Kung hindi kayo, yung inyong pamilya, yung mga may sakit sa puso, yung mga may bukol sa dibdib. Alam nyo kagabi, nandun po ako sa San Nicolas, sa Cebu. Meron po itong bedridden. Nagkamali ko na ang punta ng bedridden na ito kasi akala nga niya ang misa ay alas 10 ng umaga. So dumating ng alas 7. Ang misa po ay alas 5 pa ng hapon. Alam niyo po ang nangyari sa bedridden? Bago natapos ang healing service, yung pong bedridden ay tumayo at lumakyat sa entablado at nagpasalamat sa Diyos ng alaga. Maraming nagalingan ang magaganap ngayon. Una-una dahil ang lugar na ito is already a place for healing and is already known for the powerful intercession of the Blessed Virgin Mary. What I can add with this is for your encounter with the living God and with the Word of God in the celebration of the Eucharist. Hoping that each and everyone here, the priority is the Mass. Kasi kung si Maria ay pupunta rito at magsasalita, isa ang sasabihin niya. Ang sasabihin lamang natin ay si Kristong anak ko. Wala po competition between Mary and Jesus. Kung si Maria ay magsasalita dito, ang sasabihin niya, mga anak ko, pumunta kayo kay Kristo na ating Panginoon. Tanggapin ninyo ang kanyang salita at ang kanyang katawang ibibigay sa inyo. Dahil si Jesus lamang ang makakapagpagaling. Ako, instrumento ng Diyos, I cannot heal. The Blessed Father also intercessor. An intercessor, she can intercede. But the one who can heal is Jesus because He is the Son of God. Sana yan po ay malinaw. At sana, sa pagpunta ninyo dito, para hindi maging isang kulto, our focus is Jesus. Because binigyan na tayo ng tinatawag na privilegyo to be the son and daughters of God and to have an access to the celebration of the Eucharist, which is the greatest gift par excellence given to the Church by God the Father. That's why there is power in every celebration. Sana yung mga pupunta dito, lalo-lalo na kayong pumay misa, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Isang bagay po ang aking napatunayan kung bakit kahit maraming mga devoto, yung iba dyan nagpapapako sa cross, yung iba lumalakad ng pagkahod, pero pareho pa rin ang ugali, hindi nagpapago dahil hindi naririnig ang salita ng Diyos because the very word of God is life-giving and life-changing. Meron pong isang babae lumapit sa akin. Umiiyak, ang sabi ay ito, Father Suarez, ako po'y nadidepress na. Matagal ko na po kayong hinahanap. Sabi
Sabi ko, bakit? Kasi po ako ay 40 years old na wala pa akong boyfriend. Sabi ko, Diyos ko, hindi ako sagot sa tanong ko dahil ako'y pare. Father, pwede ba tulungan mo ako? Pray over mo naman ako na magka-boyfriend. Sabi ko, sige, pray over kita na magka-boyfriend. So I prayed. When I was about to pray over her, tumigil ka. Sabi niya, Father, I think alam ko naman kung ako wala pang boyfriend. I was curious. Ano kaya ang dahilan? Sabi niya, siguro, Father, dahil ako ay mataba. Pwede ba ipagdasal mo ako na ako ay pumayat? Sabi ko, Ma'am, ikaw ang kauna-unahan na nagpa-pray yan, pero wala namang masama siguro kung pinipray kita na pumayat. So, pinipray kita, sabi ko, Diyos ko po, ano kung sasabihin ko sa babaeng ito? Hindi ko alam kung paano ang pumayat. Dahil talaga namang napakataba. Natatakot siguro ang mga lalaki. Dahil sa taba. So, nagdasal ako sa Diyos. And God really answered me. I made the sign of the cross on her forehead at binulungan ko siya at ang sabi ko ay ito, huwag kang kumain ng madami. Umalis na ang babae. After 6 months, nagkita ulit kami. Ayan na po. May boyfriend na. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Father, salamat ng marami. Simula nung ipinray over mo ako, tuloy akong kakain na alaala kita na wala na ako ng gana. So sabi ko sa sarili ko, I learned a lot from it. Sabi ko sa sarili ko ay ito, ang Panginoon talaga ay nagsasalita. Kailangan lamang natin makinig. Pag ang Diyos ay nagsalita, ito'y simple, doable, pwede natin gawin, concrete, and precise. Sa araw na ito, may bubulong ang Diyos sa inyo. At ang bubulong niya ay pwede niyong gawin. Ang sasabihin niya ay makakabuti sa atin. Ang kanyang ibubulong ay makakatulong sa atin. So, pwede natin siyang tanungin. And this is our opportunity. A privilege to listen to what God is saying at this very moment. At yung sasabihin niya, yun ang dadalhin natin. Yung sasabihin niya, yun ang ibabaghagi natin. Ang sasabihin niya ay makakabuti sa atin. Para pag-uwi natin lahat, tayo may daladala galing sa lugar na ito. And that is an encounter with the Word of God. And that is an encounter to the living God. Because the Word of God is life-changing and life-giving. Kung ikaw ay puno ng lungkot, kung ikaw ay puno ng pagdadalamhati, kung ang iyong isip ay nalabuhan, if you are in doubt, if you are confused, if you do not know what to do, if you do not know where to go, this God is going to give you the direction. And this is the leading of the Holy Spirit. Ito yung sinasabi na, the truth will set you free. Lalaya tayong lahat into the slavery of sin. Tayong lahat ay magiging bagong tao, magiging bagong nilalang, puno ng pagmamahal, paunawa ang ating puso. Yan po ang kagalingan na ibibigay sa atin ang ating Panginoon sa umaga ito. This is the celebration. When God came into this world, He sent Jesus, and this Jesus said, I came here so that you might have life and live it to the full. Ang Diyos mismo ang ayaw na tayo maging miserable ang buhay. God Himself wants to set us free. Sin make us miserable. Ang kasalanan ang nagpahirap sa bawat isa sa atin. Ang kasalanan ang nagbigay ng kalungkutan, ang kasalanan ang nagpahiwa-hiwalay sa atin lahat. Sin divides. Kaya kung nag-aaway ang mga kamag-anak, nag-aaway ang mga magkakaibigan dahil sa
ng misa. Sana pag-uwi ninyo, wala na kayong tampo o galit. Sana sa sandaling ito, ipanalangin, tumibay ang inyong pananampalataya. Dahil alam na Diyos, hindi lahat ng pumunta dito, solid ang pananampalataya. Hindi alam ng Diyos na hindi lahat ng pumunta dito, paglabas wala na ang galit sa dibdib. Marami pa rin kagalit. Sana, it is about time for us to promise to ourselves and to our Lord and to the Blessed Virgin Mary. Mama Mary, I want to be like you. Our mission is to do your will. Yun ang piya, yun ang sinasabi ng mahal na Birhen. Wala pong pinakagandang bagay na gawin ang tao sa mundo kung hindi gawin ang kagustuhan ng Diyos. Maikli lamang po ang buhay. Ay binigay sa atin ng Diyos ay pahiram lamang. And yet there are so many of us. Sige, marami pong nasasayang na oras at panahon dahil hindi natin ito inurugol sa pagsamba at pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. So mga kapatid, tatapusin ko ang aking homily sa pamamagitan ng panalangin. Mananalangin tayo mula sa puso. Dahil ang panalangin lamang po mula sa puso ang pupunta at makakarating sa puso ni Jesus. At pag ito'y nakarating sa puso ni Jesus, dadalhin niya ito sa puso ng Diyos Ama. At doon lamang po magkakaroon ng kasagutan ang ating mga panalangin. So I want you to close your eyes and open your hands and pray with me. Merciful and loving God, follow after me. Mapagpalang Ama, salamat po sa umagang ito at binigyan mo ako ng pagkakataong manalangin mula sa puso. Salamat po sa iyong kabutihan at pinaparito mo ako upang mabatid ang katotohanan. Tulungan mo po akong magbagong buhay. Tulungan mo pong mawala ang galit sa aking dibdib. Tulungan mo pong magliwanag ang aking isip. Panginoon, napapagod na rin ako sa kasalanan. Tanggalin mo po ang aking paghiganti sa dibdib. Pagalingin mo po ako sa aking karamdaman. Pagalingin mo po ang aking isipan. Salamat po, O Diyos. At nabatid ko na gusto mo makipag-usap sa akin. At malaman ko na ako ay mahal at ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng grasya. Salamat po, Diyos mo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.